Diyos ng Biblia. Sasabihin na masarap, di ba? Magpuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa lungkot, sa saya, sa pagkakaroon ng biyaya, sa kawalan, ano ba, sa sakit at sa karamdaman, para magkakasalan. Pinakamaingat po yan, lagi po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen? Kahit na wala pa yung 13th month po, purihin mo ang Lord. Amen? Marami pa walang 13th month. Kahit wala pa yung mga nakasama mo natin. Kahit hanggang ngayon, 40 ka na, wala ka pang asawa. Praise the Lord. Amen? Ang mahalaga po ang pagpupuri pagsamba sa Panginoon. Bagamat utos to ng ating Panginoon that God wanted to follow Him, when we do worshiping God, dapat out of love po yun. Kasi mahal natin ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. Lagi tayong pinagpapala ng Panginoon. Maraming bagay siyang ginagawa. Wala tayong may babalik sa ating Panginoon. Kapatid, wala tayong maisusoli sa Kanya. Lahat ng bagay na meron tayong galing po yan sa Diyos. So, kaya yung pagpupuri, expression yun ng ating pagdakila sa Kanya. Kaya pagdating nyo rito, ay minsan yung mga awit, hindi natin maintindihan. Kahit hindi lang natin, ganun-ganun na. Nagbubulol-bulol na. Lalo na yung mga pamilya, yung mga malapit-lapit na dun sa inyo o yung iba sa inyo na nahirapan po sila umamit. Pero gano'n naman sila. Don't get intindihan yung sinasabi, pero purihin ka, Panginoon. Basta alam ko, Lord, na intindihan kita, mabuti ka sa akin. Yan lang yun, mga kapatid. Kahit ako minsan nahirapan din eh. But at the end of the day, God is good. And God is good all the time. So this is the last part, the finale of our series. Wake up! Sana pagtapos po nito, gising ka na at marami ka na rin natutunan sa salita ng ating Panginoon. So the last part, reading to you in the book of Joshua, chapter 24. So we will be discussing first the background of the story, and then we will be aligning yung mga pangyayari po, tapos po ilalagay po natin yung mga message, and then conclusion po para mas maintindihan makuha po natin. It's gonna be the message of the Lord for all of us. Baka may pinakausap sa inyo ang Lord ngayon at sinasabihan ka ng Lord, gising ka na. Last days na. Diba? Gising ka na. Malapit na yung panahon. 24. Joshua chapter 24. And in verse 14 ko po simulan. Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So ito yung ating pong last part sa istorya po ni Joshua. Actually, marami pa po yung mga series of battles na pinagtagumpayan, and on the one part, medyo natalo po sila. Ibibigay ko po yung backdrop po lang para ma-construct natin sa ating isipan how vital serving the Lord our God kapag tayo po ay dumidisalign sa Kanya. Okay? So, let's all bow down our heads and let us pray. Father in heaven, thank you so much once again this morning to brought us in sacred sound. Thank you, Lord, for your Holy Spirit, the song that you imparted in our hearts. Na-express namin ang lahat na ito. Panginoon, papasalamat kami dahil lahat ng itong dahilan ikaw. Pupuri po kami, natakila ka po namin, Panginoon.
Salamat, and as we go on to the preaching of your word, speak to us. Use your humble servant, Lord, cover him with your blood, and give him a double portion of your anointing. And I pray, Lord, all of us that we will be hearing the words, kayo na po, Lord, ang bahala po sa amin that your will be done in this sanctuary, O God. All glory always belongs to you. All honor belongs to you. This is our humble prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Sige po, tingnan kayo na lang mo, batiin mo siya. Sabihin mo, maligayang araw ni Bonifacio. Bonifacio. Sige po, makaupo na po kayo. Mamaya. At tapos nito, wala po na hapong sarali. May kumapag sa sarali. Hindi naman tayo against sa government. Bagamat tayo natin ng korupsyon, kaya lang, bahala ng Lord sa kanila. Ang mahalaga, pray for them. Ito naman yung mga nangyayari. Yun naman talaga ang trabaho natin. Hindi tayo sumisigaw ng makibaka, ibagsak, hindi po gano'n. They pray that God enlighten these people and God touch their hearts. Kasi sa totoo lang, kung sisigaw kayo, pag hindi po mababago ang puso ng tao, wala pong silbi po lahat. So, kailangan ang tao ay makalapit sa Diyos. At doon natin makikita at siya po'y nasa Panginoon, kahit na ano pa, hindi matuturak ang kanyang puso. Okay? So, we have in the background, the story ng kapatid na napakahalaga po para po sa atin. Actually, the last time na naging po tayo sa Joshua, ay nagkaroon po ng matinding battle and entering the promised land, especially nung po sa pinakaunang bayan, yung Jericho. So, nagkaroon po ng matinding labanan po doon. Ganun pa, it was God na nagpabagsak po ng wall of Jericho. So, from the very start, God already proved His power. God proved His presence that with this Israel fighting their great enemies, ang Diyos pagkasama po nila ay hindi po sila pababayaan. So, kaya lang po pagdating po sa mga susunod na chapters, especially sa chapter 6, meron po silang maliit na bayan na kailangan po nilang talunin na banan. Yung bayan po ng AI. Actually, yan talaga yun. Hindi po yung artificial intelligence. So, may AI na noong unang panahon po bago po magka-AI ngayon. Isa po yung bayan sa Promised Land. Nagkaroon po kasi ng sila po kasi kapag sila'y makakasako, ang ginagawa po nila sa mga bayan na sinasako po nila, yung mga kayamanan po nung kinukuha nila. So, tinatabi nila yun. Kaya ang naging problema, yung isang tao, mga kapatid, si Akan, ay natukso po siya, nahuli yung mga spoils. Inaabo niya po yun sa kanyang tent. Tapos, hindi nila alam, mga kapatid, nung nakipagbaka na sila, dahilan pala yan para po sila matalo. So, Joshua, mga kapatid, na kain po siya, at pagkatapos, tumawag siya sa Diyos. To make the story short, nagtatanong siya, ba't ganun, Lord? Dinalaw ba kami dito? Para patayin na, mapatayin ng kalaban. Sabi ng Lord sa kanila, hindi, may naging problema. May isang pamilya o isang tao na naghanga ng kayamanan, kaya kayo natatalo dahil sa kasalanan. Hindi dahil sa galing ng kalaban o hindi kayo magaling, kundi meron kasalanan. So, they trace at nalaman po nila. Now, kapalit po ang unang panahon, bagamat siya ay gumawa ng kasalanan, lahat po ng pamilya niya pinagpapakay po yun. Actually, bato po yun. Okay, minsan, masakit po yun, bato yun. Batuhin ka nga lang ng maligo ko sa school. Masakit na eh. Batuhin ka pang literal. So, namatay. Pagkatapos, palinis po sila sa ating Panginoon. And then later on, nagtagumpay po sila.
So marami silang series of battles, mga kapatid. But unfortunately, at the end, si Joshua ay matanda na, nagkaroon po siya ng farewell message. Iba, nasa 110-year-old na po siya. Sino po dito yung 100 taon na po edad? Wala pa po. Purihin ka, Lord. Hindi kami katabi mo. Okay? So, gano'n po yung nangyari. Ang system po, mga kapatid, ay tinawag siya ng ating Panginoon. Etong si Joshua ay inutusan ng Lord o hindi naman winahatingan, kundi sinabihan siya ng Lord. Kasi yung bayan na gustong ipasama sa kanya ng Diyos o sa kanila ay hindi pa niya natatapos. Kung baga yung ministry mo hindi patapos, marami kang natalagpas. Bagaman naiintindihan siya ng Diyos, marami siyang series of battles. But God is more on, and specifically more on, mga kapatid, to finish what God gave to Joshua, yung task. Kaya si Joshua hindi niya natapos. Para sinabi ng Lord, Joshua, matanda ka na, ano pa ba? Hindi mo pa ito tatapusin. So, tinawag ni Joshua, ito po yung ating ito po yung ating last part. Tinawag niya po yung kanyang mga leaders. Yung mga leaders, yung mga manggagawa po, mga priest, lahat ng mga leaders sa tribes, tinatawag po yun ni Joshua at nagkaroon po sila ng paalala, nagkaroon ng paalala po si Joshua. So yan po yung pinaka-background ng ating story. Nagkaroon po dito ng confrontation at isa sa pinakamatindi pong confrontation po dito, mga kapatid, ay paghahamon po ni Joshua. Saan po? Doon po sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. So when we start reading dito po sa Joshua chapter 24, makikita niyo po dito, mga kapatid, kung paano po nilata ni Joshua ang pangako ng ating Panginoon para po sa kanilang bayan. And sa chapter 15, sa verse 15, binigyan po siya ng pagpipili. Ginamit na si Joshua, binigyan po sila ng pagpipili ng ating Panginoon. So, tingnan po natin panandalian yung ating pag-aaralan sa chapter 24. Sige, Atiban. Basahin ko lang siya na mabilisan, tapos i-construct natin maayos. 24 verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel of Shechem and called for the elders of Israel and for their heads, mga pinuno, and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. Ito yung kanyang first na ginawa po. So he gathered these people. Now in verse 2, alihan natin, diba na? And Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even sundan yung basa ko mag-ulis tayo. Terah, the father of Abraham and father of Nahor, and they served other gods. So this is the first line of Joshua. Sabi niya gano'n, sa side ng flood, sa kabilang parte, tinawag ang inyong mga magulang, ating mga magulang. Si Abraham po yun. And then took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. So si Lord nagsasalita po to Joshua. Ito po yung kanyang message sa bayan ng Israel. And I gave unto you Isaac and Jacob and Esau. And unto Isaac, I gave unto Esau Mount Seir to possess it. But Jacob and his children went down into Egypt. Now next. And I sent Moses also and Aaron and plagued Egypt according to that which I did among them. And afterward, I brought you out. So, second base na kanilang story sa Egypt naman. Kanina kila Abraham, sa mga patriarchs, then down to Moses naman, sa Egypt naman. And I brought you, your fathers, out of Egypt
And they came unto the sea, and the Egyptians pursue after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. So the second phase, mga kapatid, of the story na sinasabi ng Lord, ay nasa wilderness na po sila. Tapos tumawid na po sila sa dagat. And when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptian. He brought the sea upon them and covered them. And your eyes have seen what I have done in Egypt, and you dwelt in the wilderness a long season. So 40 years, nandun po sila sa wilderness. Then the next phase, and I brought you into the land of Amorites. So the third phase, tumawid na po sila, kalaban naman nila yung Amorites, which dwelt on the other side, Jordan. And they fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land, and I destroyed them from before you. See how the Lord Jesus Christ, or how the Lord our God, connecting all the dots dito po sa story po ni Israel to Joshua. Ano po yung ibig sabihin po ng mga kapatid? Let us see, I will give you mga kapatid some points para mas makuha po natin na maintindihan yung ating pong pinag-aaralan. Now, the first thing, mga kapatid, the gathering at Shechem. Doon nag-start ang kwento. Si Joshua, ginamit po siya ni Lord para sabihin, eto yung inyong mga dinanas na ako ang dahilan. So, tinawag niya lahat ng tribes, at sila i-cross na po doon po sa panibawang mundo ng kanilang buhay. Actually, mga kapatid, ang Shechem po, ito po yung starting point kung saan ang bayan po ni Israel, mga kapatid, ay particular kay Abraham. Diyan po tinawag si Abraham. Ang kanyang background sa istorya po, ang kanyang mga magulang ay hindi po mananampalataya. So, dahil sa ganung sitwasyon, bagamat hindi pa naman kilala talaga nila ang Diyos, actually ang Diyos, nagpakilala mo siya kay Abraham. Pagkatapos na po ng bahay ni Noah, so mahabang panahon po yun. Wala silang contact sa ating Panginoon. Wala silang direct na message ang galing kay Lord. But God chooses again Abraham, bagamat ito ay yung family background niya ay idol worshiper, hindi mo siya pinimit ng ating Panginoon. Etong tao ito, mga kapatid, ay ginamit ng Lord para pagsimulan ng kanyang panibagong lahi na tatawagin para maglipad. See, so that's the first message na gusto ko pong ihatid sa atin. Regardless of the background, anong kultura mo, anong nature mo, ano yung education mo, ano yung iyong pinanggalingan, it doesn't matter to God, mga kapatid. Kung gagamitin tayo ng Lord at tanda po tayo magpagaling sa ating Panginoon, yun po yung binibilang ng ating Lord. Yun yung tinitingnan niya po. Hindi yung husay at galing ng tao, mga plus factors na lang po yun. But in fact, ang gusto ng Lord, mga kapatid, ay yung umaamin na wala po siyang magagawa para ang Diyos ay laging may malaking magagawa para po sa Kanya. Kaya tayo yung perfect example kapag tayo tatanggap sa hamon ng ating Panginoon, ang Diyos at na po tayong gamitin ng ating Panginoon sa paglilingkod pong ito. So here, ang message, mga kapatid, pangalawa, mula sa ating Jacob, nag-seal ng promise ang ating Panginoon. From Abraham, down to Isaac, down to Jacob, sabi niya, ito yung pangako ko sa inyo. Sabi mo kayong bayan, sabi niya kay Abraham, nakikita mo yung bituin, o mga bituin, dahil yung maraming mga anak na panggagalingan mula sa iyo, nakikita mo yung buhangin, and so on and so forth. So nagkaroon po dito ng protected promises sa ating Lord. Now, if the Lord promised us, listen to this, tandaan ito lagi, mga kapatid, kahit na ano pang mangyari, tutuparin niya ng ating Panginoon. Naintindihan niyo? So we need to trust the Word of God. We need to trust God. We need to be sealed our hearts by the Word of God. Tandaan niyo po yan lagi. Kahit na lumipas ang mahabang panahon,
ang Diyos, mga kapatid, hindi po yan sisira sa kanyang mga sinabi. The next thing is that the Lord delivered to Joshua yung kanilang condition, yung kanilang situation. You were slain in Egypt, sabi ng Panginoon. Pero sino nagpalaya sa inyo? Ang Diyos. The same thing din sa atin. Wala pong kahit sino dito, mga kapatid, ang lusot sa ganito pong buhay. Tayo pong lahat, kahit pamamisan ng mga tao, mga kabatang, lumaki sa simbahan, anak ng pastor, tayo po ay naaalipin o naalitin sa kasalanan. Meron talagang mabigat na puwersa na hindi natin minsan kayanin. Unless ang Panginoon ay makialam, babagsak po tayong lahat. This is a good thing, brothers and sisters. Ang Lord ay nagbigay ng magandang biyaya po sa atin. At yun po'y hindi lang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kundi tulong, kundi proteksyon, kundi lakas para din po tayo ay magtagumpay sa anumang mga gawin ng mga kaaway para po sa atin. Naiintindihan mo? And the next thing, you have the Lord God showed or brought them to wilderness. Ano po yung wilderness, mga kapatid? It talks that this wilderness, the Lord taught them to be humble. Magpakumbaba kayo. Hindi porket matibay ang sinasalitan yung Diyos, magmamalaki na kayo sa buhay. Pangalawa, makita nila that without God, wala po silang magagawa. Diba? Pinakain sila ng Diyos ng mana na galing sa langit, ng mga pugo, mga kapatid, na galing din sa langit, ang tubig galing sa bato. See, look at those things. Those miracles galing po yun sa Lord. The same application din po sa atin. Saan tayo kumukuha ng ating pong mga pangangailangan sa araw-araw? Kung hindi ang Diyos ang makikialam sa atin, wala po tayong lahat dito, mga kapatid. Mula sa lakas, sa finances, sa ating kalusugan, sa ating katawan. Sinong kayang magbigay ng protection, mga kapatid? Hindi ang doktor, ni ang ospital, hindi ang gobyerno, kundi ang ating Diyos na buhay. Siya lang ang kayang mag-ingat po sa atin. Kahit si John Lloyd, di ka kayang mag-ingatan nun. Naintindihan niyo po? At parang umihina. Tingnan mo, mas mahina. The next one is the nation of Canaan. Dinala po sila sa Canaan. Then the first thing that God defeated the nations. These nations, marami po doon, mga kapatid. But by this victory na binigay ng Lord sa kanila, pinaalala po ng ating Panginoon sa kanila ito. Hindi nyo sila tinalo sa mga magitan ng inyong sword, ng inyong wisdom, ng inyong kahusayan sa pakikipagbaka. Hindi nyo sila yan tinalo. Mauusay po yung kalaban nila. Yung mga Amorites, mga patikan po yun sa pakikipagbaka. Pero sabi ng Lord, hindi nyo sila yan tinalo. Tinalo nyo sila yan dahil sinamahan ko kayo, binitbit ko kayo, kaya ako ang naging dahilan kung bakit kayo nagtagumpay. See, look at this, mga kapatid. Yung meron ka ngayon, tandaan mo lagi, yung tagumpay na meron ka ngayon, posisyon na meron ka ngayon, pera, kalagayan, bayan, lupa, hindi yan sa galing natin. Hindi yan, mga kapatid, sa lakas at husay po natin. Galing po yan lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay. And then mo, kaya nakalapat yung purihin at pasalamatan. Ganun kahalaga yun. Hindi natin alam mangyayari bukas. Mamaya hindi natin alam kung ano mangyayari. But the point here, magtiwala tayo sa Lord dahil kung kaya na gawin ang tagumpay kay Israel, kaya na rin din tayo bigyan ngayon ng tagumpay, mga kapatid. Amen? The next thing is the gift na binigay ng Lord that you didn't earn. Ano po yun? Yung mga cities, yung mga syudad na sinakot po nila, mga vineyards na hindi naman nila tinanim. Actually, mahaba po yun. Nakalangkad po lahat na sa chapter 24. Sabi ng Lord, hindi nyo naman pinagpaguran yung mga yan. Lahat yan ay binigay ko sa inyo. Tayo, mga kapatid, ang ginagawa lang natin, bumibili tayo ng pagkain. Kapag may sahod tayo, may pera, bibili tayo. Pero sino may dahilan para tumubo ang mga prutas, ang mga gulay, ang mga kinakain natin? Sino may dahilan para maglagay ng isda sa dagat o magparami, mga kapatid, ng mga hayop sa paligid para meron po tayo kakainin? Lahat po yan ng Diyos. Naintindihan niyo? Kasi kahit may pera ka, kung wala namang iaalaw ang Diyos, nakakainin mo, wala ka nang makakain. Kung hindi patubuhin ng Diyos, mga kapatid, ang mga puno, ang
ang mga halaman, wala tayong kakainin. Hindi mo makakain pera mo. Nag-gets nyo po? Kaya bisa wag kayong mainggit doon sa mga flood control contractor. Hindi nila makakain yung pera nila, mga kapatid. Pero kung bibigyan nila sa atin, okay lang. Hindi ba kayo? This is a confrontation. Sabi ng Panginoon, you have to fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. So yan po yung halos na pinaka-background ng ating pong istorya. Now, pupunta po tayo mga kapatid sa pinaka-message po natin sa umaga ito. The first one mga kapatid, that here in chapter 24, ang tawag po dito is the crossroads chapter. Crossroad po ito. Pipili talaga ito mga kapatid. Bakit? You have to remember the past and you have to recognize the present gift of the Lord our God. Then, after this, you have to reject every competing loyalty. Ibig sabihin ng competing loyalty, dito kasi sa Canaan, nung sila po'y nakarating, ang unang parte na ginawa po nila, pinaalala ng Diyos ang kanilang nakaraan. Then the next thing mga kapatid, nung naalala nila yun, may nag-aantay sa kanilang mga pagpapala. At yung mga gifts na yun, mga pagpapala galing sa Diyos. Now, ito yung mas mabigat mga kapatid. Dahil kapag kukunin nila yung pagpapala, syempre may mga kalaban po doon. Kung sila ba'y mananatili sa paglilingkod sa Lord at hindi matatakot sa bibigay na labanan ng ating Panginoon. At sila naman nagtiwala sa Lord kaya nila natagong-tagumpayan ang biyaya binigay ng ating Panginoon. And the last part mga kapatid, na-resolve lahat ng ito dahil nagpatuloy po sila sa paglilingkod. So here in chapter 24 mga kapatid, hindi biro ang dinanas po ng bayang Israel as they end the story of Joshua. Nung matatapos na yung story ni Joshua, may matindi po sila mga kapatid na hamon na tinanggap. Actually, medyo mabigat ang siyang book of Joshua. Kasi kung titignan niyo po ang transition dito ng leadership ay napakatindi. Bakit kanya? Kasi from Moses, nagkaroon po ng Joshua para ma-continuous po yung kanila pong leadership. Tapos, ang problema mga kapatid kay Joshua, wala po siya na-train para sa susunod na pamumuno. Nung namatay si Joshua, ang sumunod na libro po ay Judges. Wala silang particular na tao na pinaglalaban ng Panginoon ng responsibilidad, kundi kung sino yung mga hukom na tatawagin ng Lord. Nagkaroon ng matinding problema po sila sa Judges So, yan po yung istorya. Bakit? Ang naging isang malaking problema po ni Joshua ay hindi po siya nakapag-train, nakapag-aturo ng susunod na mamamahala at gagamitin ng Lord para po sa kanyang bayan. Nonetheless, mabuti pa rin ang ating Panginoon. First one, from chapter 2 hanggang verse 13. Hindi na natin babasahin kasi medyo mahaba. Ang una po dito is the grace that they receive. But this grace has something to do with responsibility and accountability. Yes, the Lord our God gave them this precious gift which we call gracia, grace. Itong grace nito, hindi po nila ito trinabaho. Ang Diyos nagpauna na nagsabi, ibibigay ko sa inyo yan, pumunta na kayo, ito na ang gagawin nyo. Yan lang, hindi nila trinabaho ng anunin lahat ng ito. In fact, sa first battle nila sa Amorites, walang nagawa ng Amorites. Sa second battle nila, going to the promised land, yung pader na malalaki, pinapagsak lahat ng Diyos. Wala silang halos ginawa, mga kapatid. It's all about by the power of the living God. By the end of the day, itatandaan mo lagi, dahil tinanggap nila yun, tinanggap mo rin ang mga biyaya. Hindi po yung nagtatapos sa ganun. Yun po yung pasimula na dapat lahat ng meron tayo, makita po natin may responsibility po tayo na dapat po natin ingatan. Dapat natin palaguin at dapat po natin mahalagaan. Lahat po meron ng biyaya ng Diyos mula sa katawan, sa kalusugan, sa pera, sa pinansyal, sa pamilya, sa talino, sa posisyon. Lahat po yan mga makigbigay ng Diyos. Pero gamitin po natin ang bilang isang responsabling mananampalataya. Naintindihan niyo po? Hindi mo ibibenta sa kaaway, hindi mo aabusuhin, hindi mo wawalahiyain, kundi paglilingkod mo ito may pagpapasalamat
dahil mabuti ang Diyos sa atin. Amen? And not just that, accountability. Meron tayong accountability. Yes, you are responsible. Pero may mga tayo sa buhay po natin, mga kapatid, talagang hahamunin tayo. At may mga tayo sa buhay natin, tandaan niyo po ito, na hindi lang hamunin, talagang gagaling ka sa isang pinakamabigat na laban. You have to take the accountability. Like what Joshua did. Mabigat yung kanyang dinanas po dito. But he was taking the accountability. Akin mo lahat. Ako nang bahala. Ako mananagot sa ating Panginoon. See? Yun yung maganda kay Joshua. Pagamat hindi niya natapos lahat ng pinagagawa, sinabi niya, maglilingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon. And made, mga kapatid, deal. Sinabi niya yung kanyang mga ay pinauutos ng ating Panginoon sa sabihin sa Israel, ginawa niya pa rin. At at the end of the day, mga kapatid, makikita niya pa rin every accountability. Church, tandaan niyo lagi, ang grasya binigay ng Lord sa atin, hindi mo lang dapat iingatan. May accountability po yan, mga kapatid. Dapat po yan. Pagdating ng araw, ipagsusulit po natin yan sa Lord. Hindi tinatakasan ng ministry, hindi tinatakasan ng church, hindi tinatakasan ng kaloob na binigay ng ating Panginoon sa ating lahat. Naiintindihan niyo po? Buhay pa kayo? The next thing. So grace, we have given the responsibility. Sakit mo kami ko eh. Diba? Tuloy natin. Tuloy natin. Then, in Joshua chapter 24, verse, ihuli natin yung 15. Sa 25 tayo. Yeah. So Joshua made the covenant with the people that day. So, kinausap niya ang bayan ng Israel, pinaliwanag niya, ito yan, lahat galing sa Diyos. So, natin itong lahat ng bayan ng Israel. And then, here it comes, the covenant. Sabi ni Joshua, made a covenant with the people that day. Ito yung covenant natin. And set them a statute and an ordinance in Shechem. So, nasa Shechem po sila. Next. Hanggang 27 yan natin. And Joshua wrote these words in the book of the law of God. And took a great stone, gumawa po siyang malaming bato. And set it up thereafter an oak. Nilagay niya ito sa isang puno ng oak. That was by the sanctuary of the Lord. So that place, mga kapatid, naging sanctuary ng ating Panginoon. Listen very carefully. And Joshua said unto all the people, behold, this stone, sabi niya, shall be a witness unto us. Imagine ninyo yung bato, mga kapatid, naging witness nila. Pwede pala yun. Minsan magkasundo kayo ng katabi mo. Sabi mo, witness natin yung elected fund. Dahil yun. This stone shall be a witness unto us. For it hath heard all the words of the Lord which He spake unto us. Shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So, ilang bagay yung dapat natin maintindihan po dito. So, Joshua writes their vow into the book of the law. Nilagay niya talaga, alam niyo po, pinakamatinding hapon sa atin bilang mga Kristiyano. Bagamat ang Lord, tayo po ay pinag-iingat sa mga vow natin. Pero yung vow natin sa Panginoon, mahalaga po yun. Dahil yan din yung magtuturo sa atin. Listen, yan din yung magdadrive sa atin para tayong humawak lagi sa mga pinangako natin sa Lord. Kasi kung wala rin tayong vow sa Panginoon, magiging washi-washi rin yung ating paglilingkod. Mababaliwala rin. Pero pag meron tayong mga pangako sa Lord, yun yung nagkukulik sa atin at yun din mag-iiwas at magpapaalala na meron tayong responsibility at accountability na binitawan ang ginawa ni Joshua sa book of the law, sa word of God. Ito po, mga kapatid, ang pinakamabisa. Kaya kapag pupunta kayo sa korte, pupunta kayo sa hearing, ang mga tao doon kinatanong pa, at kapag sila'y nag-uot, umahawak ko sila sa salita ng Diyos kung sila'y Kristiyano. Bakit? Ganun katindi yung salita ng Lord. As sabi ni David, your word I hid in my heart so that I might not sin against thee. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya tayo huhusgahan sa salita ng Diyos. Ito yung batayan lagi ng ating Panginoon.
mga kapatid, not just the vows or the covenant made na ginawa po nila ay sa Book of Law. Hindi, balik mo na. Yun. Sabi niya meron, and set it up under an oak, and that was by the sanctuary of the Lord. So that place, brothers and sisters, became so very sacred. Naging sanctuary ng ating Panginoon Church. Dahil tayo Kristiyano, dahil tayo mga mananampalataya, yung sinasabi natin na may kaugnayan lagi sa salita ng Diyos sa buhay Kristiyano, mahalaga yan sa Panginoon. Hindi yan binabaliwala at binabasta-basta lang. Mag-ingat nga tayo sa ating mga binibitawan, sa ating mga sinasabi. Alam niyo kung bakit? Hindi lang tayo nakikipag-deal ng covenant. Hindi lang tayo bibili ng covenant sa Lord, nagbabaw sa Panginoon. Ang lugar, mga kapatid, ay pinapaging banal na Lord. Ang tawag niya nga doon sa lugar, ginawa niya santuario. Santuario. So, yung place mismo, inaayos yun ng Lord, ginagawa niya sa sagrado. Church, ito yung maganda. Tignan niyo yung lugar, ha? Hindi naman magandang lugar yung kagaya ng mga maalinis at maayos mga simbahan. Pero pag nandun ang presensya ng ating Panginoon, pinapaging banal yun ng Lord. Ganun katindi yung ating mga ibinabaw sa ating Lord, pati yung lugar at pinapasagrado ng Lord. Imagine way back to Moses. Ano nangyari po doon sa encounter niya sa Panginoon with the burning bush. Nakita niya yung burning bush. Lumiliyag, pero pinatutupok. Sabi niya, nalapitan mo. Ano sabi ng Lord sa kanya? Huwag kang nalapit. Ang gagawin ko, balik niyo sa dalya. Sabi ng Lord, yung lugar na kinatatayuan mo, yan ay banal. See? That was just an ordinary place. Nasa bundok siya, maraming alikabok, maraming mga bato, maraming mga kung ano-anong mga nandun. May hayop sa paligid niya. Pero dahil nandun ang presensya ng Diyos, nagiging banal yung lugar na yun. The same with us. We can take a look with this humble place. Titignan mo lang, may aircon, may electric fan, may ganyan. Pero bakit ito nagiging mahalaga? Bakit ito nagiging maayos? Bakit ito nagiging sagrado? Hindi sa kung ano pa man, mga kapatid, kundi dahil sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ganun tayo dapat tumato sa ating pagbilangin sa Lord, sa ating mga sinasabi, sa ating pagpunta sa church. Ganun kahalaga yung place. Amen? Kaya pagdating sa simbahan, ang una ko lang ibibigin sa inyo, manalangin kayo, magpasalamat na namarating kayo ligtas at payapa. Pagdating sa simbahan, ang place na ito, lugar ng pagpupuri, hindi lugar ng TikTok. Amen? Sana wala nagtitiktok habang nagpipreach. Ang lugar na ito ay sagrado, mga kapatid. Kaya ngayon nagugutom, sabi ko, baka nagugutom ka, isip mo lang, yung minuto lang naman to eh. Amen? Kunti kaya, mga kapatid, doon na lang sa likod, wag lang yan. Kasi inaayos ko ng Lord, nakukuha niyo na po. So, we have to treat places na inaayos sa Panginoon, kaya mga gamit na inaayos sa Lord, na sagrado, ganyan kahalaga ang bagay na ito. Then the next thing is the stone na naging witness sa kanila. Actually, mga kapatid, kung i-deny nila yung pangakong yun, yung isang part. Yung sabi niya, it shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. See? Hindi na kailangan ng ibang witness. Tayo na po, mga kapatid, at ang Diyos ang nakakalap. Alam niyo po, yan talaga yung gusto ng Panginoon eh. Sa tao makakapagsinungaling ka. Hindi makikita, hindi malalaman ng totoo. Marami ng tao. Pero sa Diyos, mga kapatid, alam niya kung anong sinasabi mo. Hindi mo pwedeng itago yun. Amen? Bago pa nga isipin, alam na ng Lord yun. Alam na ng Panginoon lahat-lahat sa atin. So anong itatago mo sa Panginoon? Hindi ka pwedeng mag-deny sa ating Panginoon. Hindi mo siya pwedeng pagsinungalingan. Kasi alam na ng Lord, mga kapatid, lahat-lahat. Kaya wala tayong lusot sa ating Panginoon. Kaya ako nangako na pupunta ka ngayon, hindi ka pumunta, o kaya magsaserve ka, hindi ka nag-serve, etc. Hindi kami o hindi ang kahit sino, niloloko po natin. Ang niloloko natin, mga kapatid, sarili lang natin. Yun talagang totoo. At pag ang sarili natin niloloko natin,
lahat ng mga kapatid ay kayang madaling mga naglokohin. Kasi yung pinakakakampi mo dapat at lolokohin mo pa, paano na lang ang iba. So, yun lang yung simple logic na yun, mga kapatid. Kaya wag po tayong padaya sa kabalintunaan ng ating mga sarili, dito sa kamangmangan ng ating mga sarili. Kaya mahalaga na kung ano binitawan natin sa Panginoon, mahirap man ito tuparin pa rin po natin, mga kapatid. Amen? Now, the last, 28, atiban. This is the choice. Is a generation that remember. So Joshua let the people depart, every man to his inheritance. Go on, sabi niyo ni Joshua. And then it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Dito na po si Joshua namatay. Now, take a look at this, my friend. Tignan niyo maigi kung paano po yung mga bagay na ito. After that, Joshua delivered all what God wanted to be delivered sa Israel. Ano po nangyari? Kinuha na siya ng ating Panginoon. Church, listen. Tignan niyo kung maigi. Ang galing ng drama dito, mga kapatid. Ang galing ng istorya dito. Pag ang ministry mo ay tapos na, pag ang ministry mo, mga kapatid, ay naganap na, pag na-fulfill mo rin na looban ng ating Panginoon, yun po yung pinakamasarap, mga kapatid. Pagamat si Joshua ay hindi na nasakop lahat, but that's enough. Kinuha na siya ng ating Panginoon. Naunawaan din naman ni Lord ang kanyang pinagdaanan. Church, ang paglilingkod po ay hindi paramihan ng ginagawa. Hindi pagalingan ng ginagawa. Ang paglilingkod po ay patapatan ng ginagawa sa Panginoon. Ang paglilingkod po ay patapusan ng ginagawa. Naintindihan niyo po? Huwag ka mahiingay kasi mayroong mga tao na nauna sa atin. Hindi mo kailangan habulin ang pakipagkompetensya sa kanila. Iba yung race o yung track na pinapatakbo sa iyo ng Lord kaysa sa kanila. Hayaan mo lang. Kunin ka lang. Ang mahalaga dito, mga kapatid, matapos mo ang lakbayang tinatalakbay sa iyo. Paano hindi ka tinawag na preacher? See? Paano hindi ka tinawag na singer? Baka iba ang ministry mo. Ang mahalaga dyan sa kung anong meron ka na nararamdaman mo sa puso mo na dapat ipaglingkod sa Panginoon, husayan mo, galingan mo, mga kapatid. Amen? Baka tinawag ka magturo. Yung iba, yung tinawag, mali yung dinig eh. Tinawag magturo, pero magturo. Diba? Hindi magturo, magturo. Okay? Not to point, but to teach. Kaya diba, bisa na isipin natin yung tenga natin makinig, mga kapatid, at pag nakikinig kayo. Sabi mo sa katabi mo, okay ka lang? Nakamanga na eh, hindi ko pa nakikita eh, pinaantok na eh. So here it comes. Ano sabi ni Lord? Tapos na. Kukunin na kita. Diba alam niyo kung pinakamasarap na buhay sa buhay na ito? Yung pinagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Sa ayon sa gusto mo, kukunin ka ng Lord eh. Amen? Kahapon nasa birthday ko ako, tapos ipag-usap ko ako doon, mga kapatid, na bisita. Actually, kilala ko siya, hindi ko nasabihin yung pangalan. Tapos nag-usap kami, nagkaroon kami ng dramatic na kwentuhan. At sa kwentuhan na yung mga kapatid na lumalim kami dahil napunta kami sa buhay. Sabi niya, o nga, Pastor, na meron kami kapitbahay, 10-year-old, sabi niya gano'n. Sabi niya, ang buhay talaga, hindi mo alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundo ito. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Sabi niya, kung kapitbahay natin, bata pa o babae? 10 o 11-year-old, mga kapatid. Nung last week, sabi niya, pinakita niya pa sa akin yung video kasi nakuha niya. Sabi niya, ang ginawa namin, Pastor, pumitas ng bulaklak. Pumitas ng bulaklak. Tapos, paglipas ng ilang araw, 1 day o 2 days, nagkaroon ng problema, nangiwig daw yung dito niya. Nangiwig. Hindi na alam. So, ginawa nila, dinalan mo sa albularyo. Sabi ng albularyo, ibalik na yung bulaklak. Hindi ko alam kung paano binalik mo, i-tape mo, stapler. Ibalik daw eh. Tapos mag-aalit kayo. Nag-aalit sila ng baboy. Nag-aalit sila. Sana inalay lang nila yung mga korap na. Alay na natin yan. Alay sila ng mga... Mas marami na silang inalay. Dugo, etc. Wala pa rin, ganun pa rin. Dinala sa ospital sa... Sabi ko sila mga bata, Children's Hospital. Philippine Medical Children. Basta yun. Yun nasa ano. O
niyo na yun. Alam niyo na yun. Sa daming pila, hindi daw po tinanggap. So, dinala sa Pangasinan, pero irritable yung bata, binalik, irritable pa rin. Hindi, nadala naman sa Pangasinan. Asa pa sa pangalan doon nung una, umuwi, kasi dinala sa Pangasinan. Tapos, nung Martes yata, hindi nila alam kung anong dahilan. Namatay yung bata. Namatay. Tapos, sabi ko, kinamatay, ano findings ng doktor? Sabi ng doktor, dito ako nagulat. Sabi ng doktor, sabi niya, ang findings ko, pastor, depression. Depression. Sabi ba, meron bang clinically, may ganun na ba? Nilalagay ng depression. Hindi, halimbawa, depressed ka. Depressed, tapos, nagbigti ka, yun yung pinamatay mo, hindi depression. Doon lang naglalaro yung isip ko. O kaya may heart failure, etc. Pero granting mga kapatid, depression. Actually, mataas po ang kaso sa Pilipinas ng anxiety depression, mga nagpapapamatay. Nag-aaral kami nung nakaraan na po. Kasi sa school po, ako po yung head sa mental health. Dami mga may mental doon eh. Ako ginawa nilang head, mga kapatid. So, bukas, training namin, mental health. Sabi ko, sanay po ako, kahit po ako ilagay nyo dyan. Pastor po ako eh. Marami na po tayo dinanas mga mental. Maayos naman mga mental po nila. So, mataas sa Pilipinas, 1,000. I think nasa 3,000 ang nagpakamatay yata. 3,000. Sa isang taon yun ha. Ang dami. 3,200. I don't know mga kapatid sa video. Sinabi ko sa tingnan niyo mga kapatid. Kaya huwag baliwalain yung mga simpleng problema kasi hindi nagdadasal. Isa na yun sa taktika ng kaaway mga kapatid. Yung tipong babanatan ka psychologically, babanatan ka mentally. Diba? Kaya lagi po kontrahin ng Word of God. Diba? Bawa, nagbabasa ka, pagod ka, sabi ng Lord, bibigyan kita ng comfort. Huwag mo babaliwala yun, kunin mo. Lalo na iba sa inyo. Alam ko, baka mamaya, may mga tao talaga napapagod na sa buhay. Tapos, gusto mo nang tapusin yung buhay mo, magbasa ka ng Bible. May nakalagay sa Bible, di ba? Ang nagbigti si Judas. Lord, ito na po yata si Janice. Kung gagawin niyo na. Marami pong mga comfort na binibigay ang Lord. Ito po ang pinakapanlaban natin. Amen? Now, regardless yung mga kapatid, kung anong pinagdadaanan po natin, isa sa panlaban po dyan, mag-involve po tayo sa ministry. Mag-involve po tayo sa soul winning. Mag-involve. Makikita mo na kung gaano ka pinagpala ng Diyos. Mag-involve ka dahil meron tayo mga kapatid Diyos na tumutulong. Kasi, ang dami mga tao ngayon kawawa. Ikaw nasa magandang kalagayan ka. Dahil kilala mo ang Diyos. Ano ka mangyari? Meron tayong safety sa ating Panginoon. Naiintindihan niyo po yun? So, dito na fulfill ni Joshua. Okay na yan. Kinuha na siya ng ating Panginoon. Ito yung isa sa pinakamagandang, pinakamasarap na pakiramdam. Tayong lahat ko'y tinawag ng Lord mga kapatid para po magpagamit po sa Kanya. Sa kung ano pa man po kung bibitawan ang paglilingkod mo. Pastor, napapagod na po ako eh. Lahat po tayo napapagod mga kapatid. Pastor, di ko na po kaya. Talagang kung tayo lang po, di po natin kakayanin. Maniwala po kayo. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay po ito. Nakukuha niyo po mga kapatid. Now, this is the choice. Sabi niyo gano'n. In verse, tuloy natin. In verse 30 to 31. Namatay siya, and they burned him in the border of the Israelites in Timnath Serah, which is in Mount Ephraim, on the north side of the hill Gaash. Okay, next, last part. Ano nangyari? Israel served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the leaders that overlaid Joshua, and which had known all the works of the Lord that He had done for Israel. So here it comes the main point, mga kapatid. Pag-reviewin po natin ang book of Joshua from the very start hanggang sa gitna, hanggang sa last part, ang pinakagustong sabihin dito ng ating Panginoon, nasa panahon kayo lagi ng pagpipili at dapat piliin niyo kung tama.
crossing to the river Jordan, hinamon sila ng Lord, tatawid ba kayo o hindi? Sabi ni Israel, sige, tawid tayo. See? Pwede silang manatili, but their choice. Church, maraming ganyan mga Kristiyano. Ginagalang ng Lord ang mga pagpipili natin. Pero tandaan po natin, mga kapatid, accountable tayo sa mga pipiliin po natin. Amen? Responsible po tayo sa pipiliin. Sa last part, meron dyan hamon si Joshua. Doon tayo magtiting, mga kapatid. Sana makuha natin ang mga 20 minutes or 30 minutes. Sabi ng last part dito, and Israel served the Lord. See, of all the victories, of all the battles and victories na meron din silang pinagdaanan. May mga labanan na talagang natalo sila. Para the end of the day, sa lahat-lahat ng iyon, mga kapatid, nagpatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? Now, lagay mo sa verse 15. Ito ngayon ang ating body, mga kapatid, sa preaching. And if it seemed evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Now, choose you this day. So the first thing, mga kapatid, here is the clarity of the choice. Choose you this day. Ano kung sabi dito, mga kapatid? Si Joshua, niremove niya lahat na mga tinatawag na neutrality. Hindi pwedeng gitanan ako. Hindi pwedeng okay na ako dito. Hindi pwedeng gano'n sa paglilingkod sa Lord. Dito, tinuturuan tayo na isa lang ang pipiliin. Kaya sa mensaheng binitawan po ni Joshua, mga kapatid, ilang bagay na makikita namin dito. The next day, sabi niya, choose you this day. Hindi tayo pinapaantay hanggang bukas. Hindi tayo pinagdidesisyon sa susunod na linggo. Hindi tayo sinasabihin, okay, itong utos na ito ay may lapse to at hanggang next year. Kaya pwede pa kayo mag-isip hanggang sa panahon na yun. No, hindi. Bakit? Kasi vital ang last days. Vital ang buhay po natin. Crucial ang buhay natin. Kaya hindi mo pwedeng pag-antay-antayin. See? Hindi to simple pag nalayin ka, okay lang, babawas lang sa trabaho, ay di babawas ka ng sahod mo. Para itong trend, mga kapatid, na kapag nalampasan mo, hindi ka naman makasakay. O di pa nga yung MRT, pagtapos mo sa isa, may kasunod. Pero dito, mga kapatid, wala na. Wala talagang kasunod ang buhay natin sa buhay na ito. Kaya yung pagpipili talaga natin, hindi yan pinapa-subali o pinapa-antabali. Hindi po ganun yun. Basta ngayon ang usapan, ngayon po tayo dapat pinadidesisyon ng ating Panginoon. Nagigets niyo po? Hindi natin alam ang bukas. 10-year-old, kinuha ng ating Panginoon. 10-year-old. Ikaw, mga kapatid, di ko alam kung ilang taon ka na. Kaya mag-ingat kayong kakapitas ng mga bulaklak. Baka mapitas yung bulaklak, may maligno. Makulang kayo. Diba? Mag-alay kayo ng bago. Ingat kayo. Amen? Parang nakulang na kayo. Dito pa kayo? The next thing is a faith must be guarded. Faith must be guarded. Ibig sabihin, pananampalataya dapat ngayon. Hindi ko historical, mga kapatid. Today, not someday. Or some other day. Hindi ko sa next week. Ang usapan dito ng pananampalataya ay ngayon. Nakukuha mo nila ninyo? So here, every generation, we have to choose or must choose God for itself. Kung sabihin sa kana, yung uncle ko, nag-suggest sa inyo, nasabi nun sa kana, paglilingkod, sa kana, namatay na ng mga kapatid. Hindi na siya nakapaglingkod. Patay na. Ilang taon lang yung uncle ko, 50 nang nahingitin niya tayo, o 50 lang siya. 50, 51, I don't know.
bata pa. Hindi pa sa inyo, senior na. Kaya naman mga kabataan, yung pwede sabihin, matagal pa ako, pastor, bata pa po ko. See? Wala po yan sa edad. Ang usapin po dito, mga kapatid, pananampalataya mo ngayon na. Kaya nga dapat wala na tayong pinalalampas na panahon ngayon. Hindi na natin sinasabing next time na lang. Hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya. Crucial ang mga huling mga araw na ito. The next day, the generation, dapat ipiliin natin ng Panginoon sa ngayon at sa susunod. Hindi sa nakaraan. Diyan sa daan niya, tapos na po yung nakaraan. Pinaliwanag na ng Lord, binigyan mo na kayo dyan, okay na kayo dyan, tapos na lahat yan. Ngayon yung usapin, at saka yung inyong future. Ngayon yung usapin na mag-decision kayo. See? Now, the next thing, mga kapatid, is that we have here to competitors to God. Meron tayong kalaban. Meron tayong kakompetensya. Sa paglilingkod na ito, mga kapatid, bagamat tayo ay naglilingkod mag-isa sa Lord, hindi naman ibig sabihin wala tayong kalaban. Ano sabi ng Bible? Bible na diba? Nasa verse 15. Isa-isayin natin yun. Verse 15. Sabi nga, you should this day whom you will serve. Bakit? Whether the gods which your fathers serve, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites. Ano yung other side of the flood? Chinek ko ito mga kapatid at research ko, the gods of Egypt, the gods of actually yung Panginoon Abraham doon sa wilderness, sa Shechem, to sa kabilang parte maraming Diyos. So, tinilis ko, sabi ko, ano pa yung mga Diyos na meron sila? Even the Amorites, chinek ko. So, sa suma total, mga kapatid, marami silang Diyos, ang daming mga pangalan. Sa Egypt pala, napakadami nilang Diyos. May Diyos sila ng tubig, may Diyos sila ng araw, may pinaka-mother God sila, may pinaka-supreme God sila, may Diyos ng ulong, may Diyos ng idlat, may Diyos ng hangin. Lahat ng yun, mga kapatid, Diyos nila. Tinatawag nila yung specifically kung ano magiging problema nila. Take note of this. Naalala nyo yung 10 plague sa Egypt na nangyari? See? Lahat ng mga ginawa ng Lord para sa mga doon, para subukin si Egypt na kung totoo yung Diyos na pinaglilingkuran po nila. Bakit? Kasi lahat ng mga plague na yun, may kanya-kanyang Diyos. Si Egypt, yung Nile River na naging dugo, yung river mismo, mga kapatid, Diyos nila, may kinikilala silang Diyos doon. Kaya nung ginawa ng Diyos na dugo yun, tawag sila doon, walang nagawa yung Diyos nila kasi hindi totoong Diyos yun. Yung Diyos ng palaka, may Diyos silang palaka, may Diyos silang langaw. Kaya nung nagkaroon ng maraming langaw, tawag sila kay Ra. Ayun yung pangalan ng Diyos, walang dumating na Ra. Dumating yung Ra, mga kapatid, regular eh. Kay Lady Gaga pa, di ba? Rara. Di ba? Kinakanta pa sa inyo, di ba? Di nyo alam yun eh. Tumatawag kayo sa Diyos ng mga langaw. Ito yung mga binasag ng ating Panginoon. Church, ano po yung ibig sabihin dito? Sa lahat ng iyong walang tumindig sa nag-iisa nating Diyos. Amen? Sila kailangan pa nilang pumunta sa kahit na anong mga deities nila o sa kahit na sinong mga deities in particular sa kanilang problema. Sa atin, isa lang, mga kapatid, okay na. Wala na, mga kapatid, pagtatangi, walang pag-iimbot, wala talagang pag-isolate. Basta lumapit ka sa Panginoon, ang Diyos makikilingkog sa atin. Ang Diyos ay tutulong sa atin. See? Kaya dito, hinako sila ng Lord. Sige, dyan sa mga kompetensya ng Diyos, tuwagin niyo silang lahat kung may tutugon sa inyo. So from the past fathers hanggang sa present generation nila, hanggang sa susunod na generation nila, wala at walang kahit sinong tumayo na Diyos para labanan o tumindig, mga kapatid, para manalo sa Panginoon nating Diyos. Ano yung sabi niya? Yung mga Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga magulang. Bakit nga niya? Kasi yung mga magulang din nila nag-isip nadaya po. So nakita nila yun. Sila yung naging very witnesses ng mga taong ito. Kaya lahat ng ito'y walang nangyari. Ngayon sila yung hinahamon ng Lord Church. Wake up!
tingnan mo ng maigi para sa buhay mo. Ikaw ngayon ay individual na. Ikaw ngayon, mga kapatid, ay nakakarinig at nakakaalam na. Ikaw ngayon ang pinag-uusapan dito. Hindi dahil sa kultura na kumano sa ating pamilya, sa tradisyon, sa Pilipinas, sa kahit saan pa man. Church, ginigising tayo ng ating Panginoon. Ano man yung mga nakaraan natin, ito na yung bagong buhay, ito na yung tama, mga kapatid, na dapat paglingkuran natin ang ating totoong Diyos. Imagine niya, marami sa atin nabalot sa mga pamahiin, paniniwala, mga kung ano-ano, binago tayo pag may patay ganito, pag may patay ganyan, pag may pangit ganito, ang dami. Imagine mo yun. At pangit ko sabi ko. See? Pag may patay, huwag kang maliligo. Sa siking, ipatay yan eh. Naligo ka ba? Lagot ka. See? Wag! Dami natin mga pinaniniwalaan noon. Pero salamat sa salita ng Diyos, binuhay, binago, yung ating pag-iisip. Sabi ni Pablo, kapag ikay na kay Kristo, kapag ikay na pag-isa na kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang lahat ng mga bagay na nakaraan o lumay na wala na, bagos lahat ng mga bagay na meron na ngayon ay bago na. Kaya bago tayo nilalang, mga kapatid, naiintindihan niyo po, ano yung itatapat mo sa ating Panginoon? Listen, yung pangalawa, ano yung itatapat mo sa Diyos? See? Imagine mo ano yung ilahalin mo sa Panginoon. Kaya sinabi dito ni Joshua, if it seems evil to you to serve the Lord our God, kung masama paglingkuran ng Panginoon, sabi ni Joshua, okay, sige, pumili kayo. Pumili kayo sa mga oras na ito. Sino paglingkuran nyo? Ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos sa ating mga magulang, ang Diyos na tumawag at nagbigay sa atin mga pagpapalat, o yung Diyos, o yung mga Diyos, sabi niya, doon sa kabilang plan, sa kabilang baha, sa kabilang lugar. See? Naiintindihan ba natin ito, mga kapatid? Marami sa ating humahapon, marami sa ating mga kapatid na sabihin natin na humahatak din para balikan ang mga nakaraan. See? Sabi niyo, sige, tignan natin kung may magagawa ang lahat ng yan. Walang magagawa ang mga bagay na yan at ang mga Diyos-Diyosan na yun. Alala niyo sa Brazil, mga kapatid, pagkatapos silang iparada ang kanilang dakilang Diyos, yung dakilang Diyos nila, mga kapatid, na napakalaking picture o napakalaking larawan ang demonyo. After 1 day o 2 days yata, biglang binanatan sila ng Lord, mga kapatid. Pinaulan, pinaba. Walang nagawa yung Diyos nila. Ang Diyos natin lagi may magagawa. Ang lagi ang tataan mo, may magagawa ang Diyos. May sakit ka, may magagawa ang Diyos. Ay hinahanap ka sa finances, may magagawa ang Diyos. May problema ka sa negosyo, may magagawa pa rin ang ating Panginoon. Yan yung Diyos na kilala natin at lagi may magagawa. At may magagawa yung ating Panginoon Diyos at mawal. Ngayon, sabi ni Diyos, sige na, tignan nyo. O punta tayo ngayon sa kasalukuyan. Ano yung pumapantay sa tingin natin? O mahalinggulan sa kayang ginagawa ng Lord. Minsan ay pagpapalit natin ng Diyos sa mga simpleng trabaho, sa mga simpleng lakad, sa mga ano-anong mga appointment sa labas. See? Bakit? Mas mahal ba sila kaysa sa ating Diyos? Mas magaling ba sila kaysa sa ating Diyos? Wala nang babantay, mga kapatid, basta maglilingkod sa Diyos. Ang pinag-uusapan siya dapat ang mataas at inuuna. Amen. Kaya nang pumili ka, ang iba sa atin natatakot magpagalitan, natatakot mawala ng trabaho, natatakot magganito. Ba't ka natatakot doon? Dapat na hindi ka matakot, meron ng Diyos. Ilan ang karanasan dinanas ko niyan? Ilan ang pagtotoong narinig ko niyan? Nung pinili nila ang Panginoon, hindi sila nagkulang, hindi sila kinapos, hindi sila pinabayaan. Amen? Yung isa lang nagdi-negosyo, di ba? Sabi niyo, order ako sa iyo. Order siya ng pantalon, ng pera, isang dosena, isang dosena. Ganun yung order. So, factory sila, gumagawa sa pantalon. Sabi niya, Lunes kahit hindi ko namin kukunin. Sabi, hindi pwede, mag-church kami. Pwede ko kaya, pag-ibang na.
O diwag, sabi nung nagdinegosyo, bakit Christian kami, magsisigma muna kami, uunahin namin yung Diyos. Lumipas sa isang linggo, mga kapatid, bumalik sa Kanya. Sabi sa Kanya, balik ako sa iyo. Bakit? Hindi naman namin ikaw kukulata, hindi naman namin may bibili. Wala akong pakialam, basta magbigay mo na kahit tulis na. Alam ko, nagsisigma kayo. Pero gagawin mo na yung dosing dosena. Gagawin mo na 100 dosing dosena. Parang gano'n, mga kapatid. So, nag-times 100 pa yung order, tumami. Parang 1 dosena ng 1 dosena. So, ilan yung 1 dosena ng 1 dosena? 144. Sabi niya gano'n, hindi. Itatimes pa yan ng 100. So, pupunto yung kanilang order. Nakita niyo kung paano mo, pag inunan mo ang Diyos, kung paano magpapalain ng Lord. Amen? Sige, ilang beses natin napatunayan yan. Ngayon po, mga kapatid, Bonifacio Day. Obligato kami pumunta kay Bonifacio. Teacher ako eh. Ewan ko ba, patay na yun, hindi ba? Hindi naman, hindi ko kita natin. May play yung Bonifacio ngayon. Pinapunta kami sa Adamson kasi magbabantay ng estudyante. Sabi ko, ma'am, pastor po ako. Ay, mo pala, pastor kayo, pastor. Alam na, hindi ko pwede. Ngayon, mga kapatid, di ba may rally? O pinuspon ngayon, mga kapatid. Unahin mo ang Diyos, hindi ka mapapahiya. Maraming paraan ng ating Panginoon. Natatakot kayo, hindi unahin ng Lord. Mas matakot kayo, magtigil muna ang Panginoon. Yan ang nakakatakot. Kaya dito, sige, pagmamalaki niyo yung Amorites, ano ba kayang gawin yan? Pagmamalaki mo yung mga Jebusites, pagmamalaki mo yung mga Hittites, pagmamalaki mo yung mga hindi nagtatites, ano magagawa niyo mga yan? Di ba kayo? Ano magagawa? Lahat yan, walang magagawa. Sinabi ni Joshua, kaya ngayon ba lang, mag-isip-isip na tayo. Baka yung mga sinasandalan natin, hindi yung padero, hindi yung bato. Baka yung sinasandalan natin, dayami lang yan. Dapat kayo sumandal na sa ating Panginoon. Our loyalty must be of God. Our commitment must be of God. Yung service natin sa ating Panginoon. The gods around you, mga kultura natin, mga modern pressures, yung paligid na society natin, sinisilaw sa atin, ano ba mga kapatid? Yung mga normal sa paligid natin, dapat hindi tayo nakikiayon sa mga gusto na sanlibutan. See? Wow, humiwalay tayo mga kapatid, na God deserve sa Holy God. It means adosh, separate. Hindi tayo tumatakbo o lumalakad sa ayon ng sanlibutan. Ang gusto na sanlibutan, pleasure. Wake up, children of God. Ang gusto na sanlibutan, kalayawan. Ang gusto na sanlibutan, party. Gusto na sanlibutan, ipagdiwang ang Pasko sa hindi parana ng Panginoon. Church, wake up. Mag-ingat tayo. Pumili tayo, mga kapatid, lalo pa sa huling mga araw na ito. That's why we need to understand, may kakumpetensya tayo. Hindi talaga tayo tatantanan ng mga kalaban na ito. But it is up for us to decide sino yung maglilingkuran mo. Pero sabi ni Joshua, basta ako at ang aming pamilya, maglilingkod kami sa Panginoong Diyos na buhay. Yan ang tutulong sa atin. Regardless of what will happen. Basta alam mo, kailangan mo ang Panginoon mo, hindi ka matatakot. See? He is the God above you. Ano sabi ng Bible? May competitors tayo, may competition tayo. But listen up, ang Diyos, ang pinakamagaling at ang Diyos pa yung pinakamataas. Unmatched lahat ng kalaban natin. See? Siya mag-isa na kapatid ang nag-deliver, nagpalaya at nagbigay ng pagpapalang tagumpay kay Israel. At hindi lang yun, siya rin nagsusila ng pagpapalang yun. Church, huwag kang matakot. Tandaan niyo yes, may tagumpay tayo, binibigay ng Lord sa atin. May trabaho ka, may negosyo ka, may position ka. Ang labanan pagkatapos niyan, alam niyo kung ano? Paano mo masosustain yan? God bless you. Pinagpala ka ng Panginoon at anong paano mo yan mapapanatili. Church, hindi mo na rin alalahanin dahil kung paano ang Diyos natin ay kaya magbigay, kaya na rin yung panatilihin at palaguhin sa iyo. Basta piliin mo lang siya na laging paglingkuran at laging unahin sa buhay na ito.
Praise the Lord! Hindi natin pwede kahit sino may kukumpara sa ating Panginoon. Joshua this day, sabi ni Joshua, sino paglilingkuran nyo? Nagkaang sa diaporans na ngayon tinitirahan ninyo? No, it's not. But as for me, sabi ni Joshua, it was a very courageous conviction. See? It was a very courageous conviction. Matapang na salita po yun. Hindi na siya nagtay ng botohan tayo. Hindi na natin awag yung pag-ibig niya, napapali pa tayo. Hindi. Nag-desisyon na siya. Ano sabi mga kapatid sa kwento? Panginoon, sabi ng Lord sa kanila, gusto niyo sumunod sa akin? Sige, sumunod kayo sa akin. Handa ba kayo? Sumunod? Sabi niya, yes. Handa kami sumunod. Okay, sige, tara. Ganito tayo, yung magagawin natin. Ano sabi ng mga teka lang, Lord, teka lang. Teka lang, Lord. Kakakasal mo lang. Kakakasal mo lang. Ikinasal ako ng Biyernes. Nasa yung dalawa. Pasok. Diba? Sabi niya, kakasal mo lang, maghahangin mo kami. Sabi naman niya sa Lord, nabibili ko lang ng lupa. I-testing mo lang yung kalabaw. Yung isang mabigat. Lord! Sabi niya gano'n, papaalam mo na ako sa magulang ko. Maglingkod. Sabi ng Lord, alam niyo, dami yung dahilan eh. Pag susunod kayo sa akin, mayroon talagang, ano tawag dito, meron talagang labanan, meron talagang i-give up ka. Hindi ka pwede sumunod sa Lord na bit-bit mo sa kaliwa ang sanlibutan at bit-bit mo sa kanan ang pagsunod mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, ay nako, mahirap ang ganyan din. Actually, mga kapatid, mabigat din yung isa yung magpapaalam sa mga magulang. Ang original noon, pag-aaralan nyo, nung sinasabi ng tao yung papaalam sa magulang, inaantay niya muna mamatay yung tatay niya. Pagkatay ko muna mamatay yung tatay niya. Pag-isay ako sa sarili ko, susunod ako sa inyo. And who knows, pag namatay yun, meron ka man, may assurance pa, susunod ka pa rin sa kanya. Marami na akong kahit nung meron na kapatid. Yung isa, pagtapos ikasal, nag-honeymoon, marami na akong nakakita meron mga kapatid. Yung isa naman, bagong pili yung lupa, investing. Business yun eh. Pagpapala yan. Unahin mo muna ito, meron akong transaction, Lord. Kasabi na Lord ako mahinga. Wala nagkaararo na nakatingin sa likuran. Yung nakatingin ko nga sa harap, tumatahimid ko eh. Yung nakatingin ko sa likod. Sabi, mahirap ako isunod sa akin, hindi nyo higit ko maraming mga bagay niyan. Church, yan yung isang labanan po sa atin. Hindi po sa pinanais ng Lord lahat ang pagpapalang binigay niya. Sinusubok tayo ng Panginoon kung sino lang ang uunahin natin at kung ano ang uunahin natin. Who knows? Baka pag inunan mo siya lahat at dadagdagan pa yan ang ating Panginoon. Hindi naman sinabi ng Lord, pag ako inunan mo, paghihiwalayin ko kayo ng asawa mo. Pag ako inunan mo, yung lupa na yan, papanahan ko yan, bukas wala ng lupa yan. Kaya sinabi, pag ako inunan mo yung tatay mo, unin ko na yan para makapag-listen na o talagang wala na handa. Hindi ganun mga kapatid. Tinetesting tayo ng Lord. I-check mo lang. Yan lagi mo sa'yo sinasabi, ikaw, simba ka sa linggo ko, mag-isip ko po. Wala akong bonus. Wala akong sasahunin. Okay lang po yun. Hindi mo lang. Wala talaga. Lahat sila umatid. Ako lang hindi. Hindi ako binigyan. Pero nasa sila na yan, nasa ako. Ganyan naman mga kapatid. Naipapo ko man, dahil gusto. Ano sabi ko mga kapatid? Pag ano mas kinili mo at siya na mo, maniwala ka. Maniwala ka na mangyayari sa ito na maganda. Yan talaga yun. Mahal mo na pinag-pray mo matagal na hindi dumadating, dumating. Amen? Mahal mo yung sakit mo, pinag-pray na hindi dumagaling. Malay mo naman gumaling. Amen? Unahin mo naman. May mga nakatamang pagpapala ang sikreto lang po, mga kapatid, piliin mo siya. Naiintindihan niyo po? Nasa kanya yung susi. Basta mamuha po natin yung nagaling sa kanya, mga kapatid, madali na lang po ang buhay. Church, ang labanan po ngayon ay pananampalataya. Kaya
gumising tayo. Nung sinabi ni Joshua, paglilingkuran namin ng aming Panginoon, tumayo siya dito mga kapatid. Wala siyang kinukonsidera. Wala na. Ikaw lang yun. Kahit ano mangyari, ikaw lang talaga Panginoon. Actually, pagtapos niya nga dito, kinuha na siya ng Lord. Pagtapos niya mag-deliver ng salita, ilang oras lang, kinuha na siya ng aming Panginoon. Kita niyo mga kapatid. Yun yung maigyan. Malay mo, pag-decide mo ng Panginoon, Lord, alay mo ang buhay ko, Lord, maglilingkod ko ako sa'yo. Malay mo, kunin ka ng Lord mamaya. O di ba lang ang problema? Nasa piling ka na ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Yan gusto ko marinig. Welcome. Sabi sa inyo, Pedro, mamaya, welcome. And ang punto rito, kukunin tayo ng Lord na nandun tayo sa estado, mga kapatid, na maganda at maayos. Kesa naman, pagtanggi mo, kinuha ka ng Lord. Yun yung mas mabigat. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid. Yung kukulahan ka na lang, paglagay sa ng corona, tumakbo ka pa, umalis ka pa, dahil napagod ka. Ayoko na, Lord, ayoko na. See? Kawawa. Alam niyo po, meron isang ministro po siya, mga kapatid. Pastor, ang tatay niya, ang lolo niya po yung pastor. Lumaki siya sa pagpapastor, pero give up niya po yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Siya yung nag-coin ng salitang God is dead. Kilala niyo po yun? Si Nietzsche. Si Friedrich Nietzsche. German yun eh. Philosophy at ang dami niya alam. Pero alam niyo po mga kapatid, ang dami niya natutunan, give up niya yun. Hanggang sa dumating po sa punto na itong taong ito, siguro yung mga last part ng buhay niya, I think mga 30 or 40 years. I don't know ano eksakto nabuhay po siya na may nasira po yung ulo niya. Sinilibag niya ang Panginoon eh. Si Pilato, kilala niyo si Pilato? Pagmutin na yung matabi mo, hindi siya. Si Pontius Pilate po, di ba sinabi niyo gano'n? Di ba nagugas siya ng kamay? Tapos sabi ka rin, di ba, okay, wala ko dyan nabasa ko dyan. Basta kayo, gusto yung ipapako to. Wala akong nakikita kasalanan, kayo pumili niyan. Tapos nagugas siya ng kamay. Alam niyo po sa history, mga kapatid, nabalik po siya. Wala po siya sa history ng mga leaders ng Roman Empire. Bakit? Kasi ang Roman Empire po, hindi po sila naglilista ng mga leader ng baliw. Hindi nila tinatanggap yun. Corrupt way, gawin baliw. Ayaw nila kasi mapupulaan sila. Kaya wala akong makikita. Kaya si Pontius Pilate, hindi siya nakalagay sa history talaga. Isang araw, pinatunayan na yung Bible, naging Pontius Pilate. May naglalakad doon sa isang gusali na medyo abandona. Nakita mo yung pangalan ni Pontius Pilate sa baba. Parang yung mga star sa Hollywood, nakaano yung pangalan. Meron parang Pontius Pilate. Kasi hindi nga nila kinikilala. Church, ang punto ko lang dito ay napakasimple. Pag pinili mo ang Diyos, may magandang mangyayari sa iyo. Pag hindi mo pinili ang Diyos, hindi magandang mangyayari sa iyo. Naintindihan niyo po? Kaya dito napakasimple lang ang gusto ni Joshua. Hindi na ito usapin kahit ano pa. Sabi niya, okay, kung desisyon niya yan, wala akong magagawa. Pero ako, dapat yan yung sa ating na matapang tayo eh. Ito yung panahon na hindi mo kailangan konsidera ang kahit sino, kundi ikaw lang ang Diyos. Kasi usapin dito personal na kaligtasan at paglilingkod mo sa Panginoon. Naiintindihan niyo po? Alam niyo yung iba sa atin, lahat kinukonsidera, teka lang, baka pagalitan ako. Teka lang, baka, ang dami natin kinukonsidera. Church, pagtayo mo sa hukuman ng Diyos pagdating ng araw, wala kang kasama, ikaw lang at ang Diyos. Hindi mo pwede ituro si ganyan, ituro si ganon, ituro ang nanay, tatay, o kahit sino. Wala kang maituturo dahil pagtayo natin sa hukuman ng Diyos, kahit ang kasama mo hindi mo kasama doon, ikaw ang tatanungin mo ng Diyos. Kaya ito, church, maniwala po kayo. Isa po itong malaking na usapin sa pagiging strong individual po natin. That's why God is calling us, wake up!
Wake up! Yes! Nagtanong kami sa pastor. Paano yung pastor pagdating ng araw? Dito na lang marahil kay Amen. Paano yan tayo lumayo? Kung ako, dahil ako'y pastor, gusto ko rin umakyat sa langit. Pero kung pipiliin ni Amen, mga kapatid, na hindi maglingkod, wala akong magagawa. Iiyak ako sa langit. Pero dahil siya nasa edad na, meron na siyang sariling pag-iisip. Masasaktan at masasaktan ako dahil hindi ko siya kasama sa langit. Pero anong magagawa ko? Binigay ko sa kanya lahat, tinuro, kasama ko siya. Pero kung pipili siya ang hindi maganda, nasa kanya yun. Ganun din sa atin. Pero panalangin ko, dalawa kami sa langit. Tignan nyo, walang nananalangin sa inyo, umakyat kami. Andiyan pa kayo? Wala nag-amen na. Doon tayo sa kanila. Yun yung gusto na sa inyo, mga kapatid. Lahat kayo, pinapanalangin namin. Gusto namin lahat kayo. Pero anong gagawin ko? Kasi hindi ko alam ang buhay ninyo pag di tayo nagkikita. Ikaw ang nakakaalam ng buhay mo dahil ikaw at ang Diyos lang ang nakakasaksiyan. Kaya nga ngayon subukan talaga ito ng personal mong pamimili. Kaya nung sinabi ni Joshua, ako, at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa aming Panginoon. Joshua claims spiritual responsibility sa kanyang sarili, maging nga sa kanyang tahanan Ang nag-set siya ng standard dito, hindi ng suggestion, ang bigat ng binigay ni Joshua dito. Talagang sobrang, actually pagbabasahin mo siya, dramatic talaga ito Tinawag niya lahat ng leaders. Tinawag niya lahat ng mga tao dito. Okay, sige, pakinggan ito sasabihin ko. Ito yung pinasasabi ng Diyos. Hindi tayo naglalaro sa buhay na ito. Kayong mga hukok, kayong mga pare, kayong mga leaders ng mga tribo, pakinggan ninyo. Ito nga yung huwing pagkakataon. Pagtapos ito, wala na. Diyan sino nakakaalam? Walang nakakaalam ng bukas. Naiintindihan niyo po? Kaya na nag-set siya ng standard dito. Ang bayan ni Israel, mga kapatid, bukaw yung kanilang mga puso at sila po ay nagpagamit at nagpatuloy sa ating Panginoon para, sa paglilingkod sa ating Panginoon para sa mga susunod na henerasyon. Church, yun po yung inaasahan sa ating ng Lord. Yun yung hinahanap niya sa atin sa last days. From the very start, ikaw talaga ang patay ng Lord. From the very start, gusto ng Lord na itindihan mo. Ito pinasok natin. Hindi lang po ito dito. Ito mga kapatid, hanggang sa kabilang buhay na ito. Mapalad nga kayo mga kabataan. Makinig kayo. Kung ang mga magulang ninyo ay mananampalataya at nagdala kayo sa church. Kung hindi naman ang pinagdala sa inyo dito, mapalad kayo kasi naiintindihan ninyo, ito pala ang buhay. 12-year-old to 13-year-old, grade 8 na estudyante na malapit sa akin. Sabi niya, sir, kasi siyempre pag nagtuturo ako, nag-share ako ng word of God. Nilalagay ko talaga sa kanila yung mga salita ng Diyos. Hindi man madalas, kasi may mga topics, pero may mga bata doon na pupukaw, italagay ko yung Diyos. Sabi niya, sir, talaga natouch ako doon sa isang bata Kaya minsan kahit walang pinapasa yun, tapos ang binibigay ko. Sabi niya, sir, ano po, sana magkaroon pa tayo ng mga pagkakataong ganito, yung magkikwentuhan. Bakit? Kasi sir, ang dami ko rin tanong sa isip ko. Kaya sabi niya, paano ba ang buhay? Sabi niya gano'n. Paano ang buhay? Pagkatapos, ito lang ba kami mag-aaral? Ito lang ba kami laging mag-ahawal sa deadlines? Ang daming tanong patungkol sa buhay. Pag namatay ako, saan ako pupunta? Exacto, mga kapatid, time na. Kung sasabihin sa susunod na teacher, sa kanya masagot tayo dyan. Panglaya tayo sa susunod. Walang magagawa Kaya pag nakikita ko yun, pangalan ba ako, pangalan yung kapatid ko, hindi. Kaya di makakalimutan yun Narito. Lagi ito. Mas nakikinig na po. Hindi siya sunod, sir, sa lahat ng teacher, hindi ko talaga gusto ko. Iba ka sabi niya. Kasi nga naglalagay talaga ako mga spiritual Hindi ko palang kailangan talaga ba? Kawawa. Hindi bakit matalino o
matalino tao doon. Hindi porket matalino, mga kapatid, safe na. Hindi, nakakaawa. Sa sobrang talino nila, mga kapatid, halos hindi naman yung sigaraan mo. Sabi ko, pray tayo, pray. Bago mag-start ang klase, pray. Mag-pray kayo. Yung isa, sasabi siya, Sir, ano gawin ko? Mag-pray ka lang. Pag-pray mo, himuhin ako ni Lord. Para tumaas siya ang mo. Church, ang isa kanila, niyayaan na maghabol kayo ng maghabol. May higit pa sa grade. May buhay kayo. Church, tulad na sabi ko sa kanila, gano'n din namin sa inyo. Amen? Church, huwag niyo kung ano-ano habulin nito. Ang Diyos katabi nila, eh, tumatakbo pa kayo. Lumalayo ka ba? Andiyan na lang. Hindi yung katabi mo ang Diyos. Andiyan na lang. Pray ka lang, Lord, napapagod po ako, Lord. Lord, nahihirapan po ako. Lord, ang bigat po ng labanan ko. Panginoon, ilapit mo talaga sa Diyos. Panginoon, ang bigat. Ang asawa ko rin, ang grabe. Lord, yung anak ko, suko na ako sa mga. Diba? Halimbawa kayo, 60 ka lang. Panginoon, nahihirapan ko sa binan ko. Hindi ba? Eh, binan ka ba ba? Hindi ko alam kung may binan ka pa. 60 na. Pwede. Diba? Pag mong bigyan ng mga problema na, bigyan mo lang sa Lord. Panginoon, narinig ko po yung preaching ni Pastor Lord. Basta, kahit na mangyari, Lord, pipiliin kita, Panginoon. Amen. Pipiliin kita. Piliin natin ang Lord, mga kapatid. Siya ang pinaka-best na bagay, best na magagawa mo sa buhay natin. Yan ang pinaka-masarap. Madali ba sa hindi ko sasabi madali? Ako naman ay totoo nagsasabi sa inyo. Hindi ko nasabi sa inyo, pag pinili ng Diyos masarap ang buhay. Hindi. Ayoko kayo ng hindi. Kasi may mga pumili ang Diyos sa paling buhay. Pinatay talaga. Pero mahalaga Diyos, nakasiyan yun na yung kaligtasan ko nila. Sayang sa gusto mo rin kukunin ka ng Diyos eh. Maglingkod ka, hindi kukunin ka ng Diyos. Tama? Ito na ako sa maglilingkod ako. At least pag tinuwa ako, sabi ng Panginoon, may mansyon akong tinanda, hinanda sa iyo. Ako gumawa ng pagdating mo doon, ako ang magpapapasok sa iyo doon. Di ba ang sarap ng gano'n? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go and prepare a place for you. Isipin mo, walang ghost project po sa langit ng meron kong totoong mansion po tayo. Amen. Naintindihan. Wala po ng ghost project. Totoo po lahat ang sinabi natin. Wala rin ghost employee program. Ay daw, wala rin ghost Christian doon. Huwag ka pumasa na sasabot ka, hindi ka naman nagtatrabaho sa Panginoon. Church, konti na lang po ito. Konti na ang buhay natin dito. Pilitin na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po tayo mga kapatid. Sum up. The choice is immediately. Listen, as we close this message, to sum up the preaching, mga kapatid, we have 5 things. We have to choose today. Ngayon tayo pipili. Lord, I commit my life to you. Hindi bukas. See? The second thing, mga kapatid, nag-okay naman tayo. Competition is real. Competition is real. May kalaban, may labanan. Church, doon na tayo kumapit sa siguradong mananalo tayo. Hindi yan po. Doon tayo sa siguradong mananalo sa Panginoon. Okay? And the conviction is so personal. Ang preaching na ito, hindi para sa katabi mo, para sa ito. Conviction is personal. Personal talaga ito, mga kapatid. See, the third one, we have the responsibility. Meron tayong responsibility, and it is what we call generational. Ngayon, may mga susunod sa atin, dapat na ipasa natin ito na maayos po sa kanila. And the last one, mga kapatid, is our commitment. The total commitment to God. Ang sabi ni Joshua, you will serve and will be.
we will serve the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, yung mga puntos na yun ay makatulong naman sa atin. Maging hamon nyo na lalo tayo patuloy sa ating mga buhay. Pagpatuloy mga kapatid, excited tayo lagi na gumawa sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Panginoon. I hope you got the message. Eto na po ngayon mga kapatid ang ating naman challenge. May challenge ako sa inyo. Maluwag yung altar natin, you can come boldly. You can reaffirm your commitment sa Lord. Pwede sabihin, Lord, this is my life. Marami kong naipalagpas, marami kong pagkukulang, and I am here right now, Lord. Gusto ko magsuko ng buhay sa iyo. Ikaw ang pipiliin ko. Iimbitahan ko kayo, mga kapatid, kung sino yung gusto. And I will be praying for you. Nabahala ng Panginoon sa inyo. Take this seriously, mga kapatid. Kailangan natin ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo. Tinakas na natin. As we come before your presence, Lord, first we are asking for the forgiveness of our sins. Mga kakulangan namin, Panginoon. Tawarin mo po kami, Ama. And many times of our lives, hindi ka namin napili, Panginoon, na tabunan kami, Panginoon. Na-contain kami, Panginoon, ng mga bagay sa sanlibutan, sa mga bagay sa ginagawa na hindi maganda, Panginoon. But now, as we are hearing your words, and we are now, at this part, the challenge part for all of us, narito kami, Panginoon. Pinipili ka namin palagi, Panginoon. We are deciding now to commit once again our lives to you. Inaalay namin ang buhay nito, Panginoon, para mo sa iyo, Ama. Salamat, Lord. Salamat po, Ama. At ang mga magsusuko, Panginoon, ang kanilang buhay sa mga sandali nito, Panginoon. Kayo po bahala sa kanila. I believe meron ka magandang plano sa kanila. Narito sila, Panginoon, at
Okay. Sige. Ayan. Okay. Habang busy-busy natin mga kapatid, makinig po sa mga makakalagang announcements dahil di ba nga bukas December na. So, ito po yung mga pinaka-busy buwan siguro sa ating lahat, no? Pati po dito sa ating church, mga kapatid. So, ayan. Okay, lahat ng class leader, discipleship, Bible school, teach and reach. Wala po klase. Discipleship, Bible school, teach and reach, wala. Pero, ALS meron po, mga kapatid, no? Ayan, para giveaway po sa fellowship ng CSM. CSM people, alam nila kung sino-sino kayo. Mamaya po yan, alas 2 ng hapon. Okay, Wednesday service po mga kapatid, tuloy-tuloy, walang palit, alas 7 po yan ng gabi. Pag prayer meeting po, alas 7 po rin ng gabi. Siyempre, Sunday service, balik po tayo lahat dito, December 7, alas 8 na umaga. Anong oras po tayo next week? 8 na. Si Ate Che lang ba? Ulit nga, anong oras tayo next week? 8 a.m. mga kapatid. Ayan. Pag wala pong discipleship noon mga kapatid, no? Dahil meron pong mga Christmas party lahat ng department. Lahat po ng department, December 7, may mga Christmas party po. Kabataan, pati po nanay at tatay. Ayan. Pag December 14 po, may Bible service tayo mga kapatid. Hapon po yun. I-welcome daw po tayo lahat mga kapatid. Mga hindi
po sa Panginoon, pabalikin po natin silang lahat dito, ang sama-sama, para po matatapos ang taon, sama-sama pa rin po tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Pagdating ng December 21, that's our family day. Kailan nga? December 21, family day. So, sa morning, syempre, meron po tayong regular service noon. Pero isisingin po natin ang ating Thanksgiving. Yung ating pong Thanksgiving, mga kapatid, ang proceeds po noon, mapupunta sa lote. Ito po ang ating church, mga kapatid. So, pwede po yan monetary, pwede po yan things. Lahat po ay pwede natin ibalik sa Panginoon dahil pinagpala po tayo ng ating Panginoon this 2025. Okay? At syempre, pag lunch po, KTV, kanya-kanyang bawal lunch, kanya-kanyang plate, kutsara, tinidor, drinks, baso, lahat yan mga kapatid. Sama-sama po tayo magla-lunch dito po sa ating church. After ng lunch, syempre, meron po tayong games, prizes, raffles, gift giving, at saka yung tinatawag po natin 4Ps. Ito po yung pamilyang pasikat sa Pasko program where you can showcase your talent per family. For example, yung mga Galo, magaganda boses nito mga to. Diba? So, pwede kayo mag-perform nun. Sali kayo, cash prize daw, galing sa puso ng ating pastor. Mga kapatid, mga Briones, magagaling ito sumayaw at kumanta. Yes, amen, sali kayo. O, diba? Ayan, mga kapatid. Sali po tayo dyan. Magpatatos po kayo kahit kanino o sino leader na kalala nyo. Sabihan nyo naman po sila, mga kapatid, para po ituloy po natin yan. Okay? At ayun, syempre mga kapatid, di po yan magiging ganap. No? Pag wala po tayo, pag hindi po tayo nagdalaw sa ating po Panginoon. So, may solicitation po tayo na kay Sister Marisa po. Hingi na lang po yung mga gusto humingi. Ayan, ayun, winawag-iwag niya na. Marami po tayong kapatid kayo, sis. Bigyan niya yung isa-isa. Hindi, joke lang. Ayan, sige, hingi po kayo kay Sister Marisa doon po sa mga gusto. At syempre, pwede naman po Gcash. Doon po sa Gcash number po ng ating po gusto. Pagdating po ng December 24, yan po ay Wednesday, 6 p.m. to 9 p.m. That is Vesper service. Yan po, regular service po mga kapatid. Pero sisingin po tayo ng exchange gift, ganyan. Konting food, konting kain mga kapatid. Para po, celebrate po tayo ng Christmas dito po sa ating church. At December 28, that is our grand fellowship. Lahat po ng church ng CLM, magsama-sama po dun sa Novaliches, CLM Kalayaan. That is the last service we will be having dito po ngayong taon ng 2025, mga kapatid. Okay, so ayun lang po.